Bumalik ang init ng katawan ko simula nang pinatikim niya sa akin ang tunay na langit. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pamalang Car, 33 years old, at isang baklang may anak na lalaki, 10 taong gulang na ngayon. Alam kong kakaiba ang kwento ko, pero gusto ko pong ilabas ang lahat ng bigat na matagal ko nang kinikimkim sa dibdib. Hindi ko na rin kasi alam kung tama pa ba o mali ang mga nararamdaman ko. Noong una, akala ko sapat na ang buhay ko kasama ang anak kong iniwan sa akin ang babaeng minsan kong nakasama sa isang gabing puno ng kalasingan at pagkakamali. Hindi ko inasahan na sa kabila ng lahat, ako pala ang magiging magulang na kakalinga sa batang iyon. Minahal ko siya higit pa sa sarili ko at sa bawat araw na lumilipas parang nabubuo kong muli ang pagkataong akala ko'y matagal nang naglaho. Ngunit sa likod ng pagiging ama ko, may bahagi pa ring naglalagablab sa puso ko, ang parte kong baklang matagal kong itinago. Akala ko tuluyan ng naglaho ang parte ng pagkatao kong yon simula nang dumating ang aking anak, pero mali ako. Sa bawat lalaking nakakasalamuha ko, sa bawat ngiting ibinabato nila sa akin, parang muling nagigising ang laman. Para bang may boses sa loob ko na nagsasabing, gusto mo pa rin maramdaman na ikaw ay hinahangaan at minamahal bilang ikaw. Hanggang sa isang araw, nakilala ko si Renzo, isang mas batang lalaki, 27 taong gulang, macho, moreno, at laging nakangiti. Isa siyang kasamahan ko sa pinagtatrabahuhan kong kumpanya. Tahimik siya noong una pero hindi ko alam kung sinadya niya o hindi na palagi na lang niyang ako ang tinatabihan sa tanghalian. Hanggang sa naging madalas na ang mga kwentuhan namin, may halakhakan, may mga simpleng titigan na tumatagal ng ilang segundo. Isang gabi, inaya niya akong uminom pagkatapos ng trabaho. Ayoko sana pero mapilit siya kaya pumayag ako. Sa loob ng maliit na bar, habang tumutugtog ang mabagal na musika, napansin kong iba ang tingin niya sa akin. Hindi na iyon basta tingin ng kaibigan. At bago ko pa namalayan, unti-unti na niyang hinawakan ang kamay ko. Kinabahan ako, pero hindi ko inalis. Hindi ko rin alam kung tama bang magpadala, pero nang maramdaman kong hinila niya ako palabas at dinala sa kanyang inuupahang kwarto, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nang gabing iyon, parang nabuhay ulit ang pagkatao kong matagal nang natulog. Sa mga yakap at halik ni Renzo, naramdaman ko muli na ako ay isang taong may karapatang magmahal at mahalin. Pero pag-uwi ko kinabukasan, nakita ko ang anak ko sa video call. Masayang nagkukwento tungkol sa school. Bigla akong natauhan. Parang may humampas sa dibdib ko. Habang pinagmamasdan ko ang inosente niyang mukha, naramdaman kong napakalaki ng kasalanan ko. Simula noon, naging magulo ang isipan ko. Gusto kong itigil si Renzo, pero tuwing sinusubukan kong layuan siya, siya naman ang lalapit. Sinasabi niyang, mahal daw niya ako, natanggap niya kung sino ako. Natatakot akong baka pag nalaman ng anak ko o ng mga magulang ko ang totoo kong ginagawa, masira ang respeto nila sa akin. Ngayon, parang may dalawang boses sa loob ko. Isa, nagsasabing karapatan kong magmahal at maging masaya. Isa naman, nagsasabing kailangan kong piliin ang pagiging ama kaysa sa pansariling kaligayahan. Mali po ba akong iparamdam sa isang lalaki na kaya ko ring magmahal? Mali po bang hanapin ko ang init at yakap na matagal kong itinanggi sa sarili ko, kahit alam kong may anak akong kailangang unahin?